Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Quadcom, Huadcon, kinampihan nitong sina Congressman Gomez at Congressman Gutierrez. Tila ba itong mga kongresistang ito ay kung gusto mo talagang sumikat when it comes to politics, ay banatan mo itong ang pamilyang mga Duterte at particular na itong si former President Rodrigo Roa Duterte kung gusto mong magpasikat. Dahil mga kaibigan, kung nyo pang naalala, itong si Kimbo na ito or si Stella Kimbo ay hindi naman natin talaga kilala kung hindi niya binanatan itong si former President Rodrigo Roa Duterte. Tila ba mga kaibigan, pati itong si Gomez at Gutierrez na ito ay tunay nga gusto atang magpasiklab sa taong bayan at tila ba ang pinili pang banatan na itong pamilyang Duterte at si FPRRD pa mismo. Dito nga natin makikita at mapapatunayan mga kaibigan na talaga ang kasamaan dito sa loob ng ating gobyerno ay talagang mas nananaig kaysa sa kabutihan. Tila ba mga kaibigan, simula ng bumaba si former President Rodrigo Roa Duterte bilang presidente ng ating bansa ay tila ba ang kasamahan ay muling lumalabas dito sa ating bansa at ang masama pa dito mga kaibigan ay ang kinakampihan pa ng mga gobyerno o ng mga politician na ito ay yung mga taong talagang convicted pa o yung talagang may mga ginagawang napakasama. Kaya na lamang hindi maiwasan mga kaibigan na magbigay ng ating mga mamamayan at ng ating mga netizen na magbigay ng kanilang mga opinion at mga hinaing. Nakakaumay na kayo mga Kongres. Nagtrabaho kayo ng maayos sa bayan, sige lang kayo hearing ng hearing, hindi priority. Tapos na yan, buti nga ibalik ang war on drugs, bumabalik na naman talamak na droga ngayon. Alam na yan kapag di pupunta si tatay dyan. So pwede na silang magpawaran kay tatay parang kay pastor yan. Di nila maimbitahan sa HOR kaya warrant of arrest na. Masyadong garapal ano. Dati ako humahanga kay Richard Gomez. Pero sa ginawa niya pag-atake kay FPRRD, one cannot help but think isa siyang mercenary kaya bahala ng mga botante sa kanya. Siguro aning na ang mga Marcos at Romualdez dahil lahat ng galawan nila nabibisto talaga. Salamat sa mga katulad nyo na vlogger, mulat na mulat kami sa katotohanan. Solid Team Duterte lang kami ng pamilya ko, except Willie. Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At syempre, salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago naman sa ating channel ay syempre huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po, maraming salamat and God bless. PDP laban, no, mga guest na senatorial candidate. Ito, number one sa akin to, syempre, Pastor Apollo C.Q. Buloy. Oo, yan ang isa sa mga napupusuan kong iboto. No? At ito, pangalawa, sa aking listahan na si Kong Rodante Marcoleta at isa din ho sa napakagaling na congressman. No? At pumapangalawa sa aking listahan ay wala na ho. Ay, sorry. Hindi, sorry pero kanya-kanya tayo ho nang iboboto. Wala tayong manduan. Kahit ako, wala rin naman akong pinipilit na kung sino yung iboto nyo. Pero kung halimbawa, kung gusto nyo sila Willie Ong, Chavit Singson, Attorney Vic Rodriguez, and Willie Revillame, choice nyo ho yan, sarili nyo yan. Basta ako dito sa picture na nakikita ko, dalawa lang ang akin dito. Si Pastor Apollo Kibuloy and Kong Rodante Marcoleta. Yan lang ang napupusuan kong gustong iboto. Pero tignan natin pag nakumbinsi pa nila tayo. Bebe time muna. Bebe time, hayop. Magjowa. Yan, no? At ito naman ang mga opinion ng taong bayan dito sa post na to, no? Sabi dito ni Marlon Shia,
Oh, yan o, big boat to Pastor and Marcoleta. Naku po, ayos na ayos yan. Eto naman, Marcoleta, big yun lang. Sabi ni Bingsky di Martalo. So dito ang daming pastor. Ay grabe Naku, Risa Ontiveros, kabahan ka na, day. Naku, Ma'am Risa, kabahan ka na diha. Oo, number 1 na si Pastor, paktay ka diha. Ayan Pastor, ACQ for number 1. Pastor, Pastor Kibuloy number 1 sa family at sa mga kasama sa bahay. Ito, puro number 1 ako po. May delikado dito si Madam Risa. Oo, mukhang magna-number 1 si Pastor sa pagiging senator. Naku po! Andito rin si Annalisa Esta. Ito hindi ito mga kayo JC member Oo, puro sila number 1 for senator Both straight Team Duterte at PDP laban para sa bayan. Yan For the win, Pastor Apollo Sikibuloy, sabi ni Carlo Garbida. Katiil. Ayan butang ina, grabe to. Maraming iiyak talaga niya. Hindi, alam niyo ako kayo ba, nararamdaman niyo yung nararamdaman ko. Excited na ako sa darating na eleksyon Wag lang sana kung mangyari na dayaan Kasi pero sinur naman sa atin ng COMELEC, katulad niyo sa mga OFW, yung parang online voting nila, wala naman daw mangyayaring hack-hakan or mangyayaring sabotage. Mangyayaring dayaan sa mga boto ng mga hero abroad, ng mga mahal nating OFW, So, sana magkaroon pa rin, hindi pa rin tayo nawawalan ng pag-asa na sana maging patas ang botohan at hayaan natin ang taong bayan ang magpasya kung sino ang kanilang ihahalal. Katulad nito, di ba? Marami pa yan dyan ng mga picture at andito, senatorial aspirants for 2025 midterm election. Andiyan si Richard Mata. Sino to? Si De Alban, si Nahar Salih, si Cabo Negro. Iboboto ko rin to, si Bonifacio Busita. Boto natin yan. At nandito si, putangina, sino to? Francis Leo Marcos ang puta. Takbo pala, ilayo pa ko yan. At nandyan din yung Kakampinoy. Kakampinoy senatorial list for the 2025 midterm election. Nandito si Bamakino, Kiko Pangilinan, si Mendoza, si Attorney Luke Espiritu. Sa mga hindi ko nakakaalala kay Attorney Luke Espiritu, pero hindi ko na rin masyadong papaalala sa inyo. Siya po yung nakasagutan ni Larry Gadon. Siya po yung nakasagutan ni Larry Gadon. At nandito si Wilbert Lee, si Sonny Matula, ito naman yung isa pa, si Lodi De Guzman. Siyempre ang convicted sa lahat ng tumatakbo. Walang iba kundi si Franz Castro, ACT Teacher Party List. At nandiyan din ang kanyang best friend na NPE na si Arlene Brosas. Dami tumatakbo ngayon. Ito naman yung Makabayan Black. Ayoko nang tignan niya, sagwa ng mga pagmumuka so yan lang basta sa akin number 1 natin si Pastor Apollo. Alam nyo, excited na ako kasi kung ano yung kagandahan, yung kagandahan na nagawa ni Pastor doon sa KOJC, maaaring niyang i-adapt yun pag naging senator siya. Alam nyo, piliin natin yung mga taong talagang wala nang hahangarin sa ating gobyerno or wala nang parang kasi malabong magnakaw si Pastor diyan yung magnanakaw ng kaban ng bayan si Pastor kung doon lang sa KOJC dapat ginawa niya na yung dati pa, 'di ba? Pwedeng-pwede niya nang iwan yung mga member niya sa sobrang yaman niya. Pero hindi niya ginagawa yun. Tsaka yung pera ng KOJC, sa lahat yun.
No? Kasi yung iba kasi dyan, sinasabi, kay pastor lang yung pera, kaya magkikitaan ni pastor yung mga member, mga ulul. Hindi yun gano'n, no? Yung kung ano yung pagmamayari ni pastor, yun din yung pagmamayari ng buong KOJC. O sa kanilang lahat yun. Kaya nga sabi ko nga, napakaganda ng desisyon ng KOJC at lalong-lalo na ni Pastor Apollo Sikibuloy na tumakbo siyang senador. At talagang kailangan natin siya. So, eto na nga. Eto na nga. Saan ba tayo magsimula? Kay Richard Gomez or kay Young Gun? Mas masarap siguro kay Young Gun muna. Medyo ano yung kay Richard Gomez eh. Eto po si Richard Gomez. Eto po yung isa sa mga bunsong mga ito, isa sa mga baby crocodile. Eto mga itatanong kay ex-president Rodrigo Roa Duterte kung dadalo sa Quadcom. Tinitiyak na educated. Wow, educated. So, ibig sabihin, ninamin na pala ni Gutierrez na hindi educated yung mga tanungan ng mga kasama niya. Ganun ba? Ganun ba yun? Hindi, nagtatanong lang naman. Mas siguro masama magtanong, di ba? Di ba? Wala mas siguro masama magtanong. Oo, kasi dito nga educated daw ang tanungan kay yung mga itatanong kay PRRD. So ibig sabihin, lahat pala bagay totoo naman halos lahat ng napapanood namin wala naman talaga sa ayos. Kung ba naman tanungin, kumakain ka ba ng hopya, alis guo? So nakita ng ganun, talungin mo yung nasa hearing kayo kung makain ng hopya. Ngayon na hindi kumakain ng hopya yung tao, kung ano pinagsasabi ni Bishop Benny. Natatawa ako nung nakaraan Ngayip na yun, nagdasal dun sa nagmisa dun sa hearing. May paganyang, hindi, doon naman, wala hong masama doon na mag-share ka ng payo ng Panginoong Diyos o kung ano man yung relihiyon mo. Sabi ko nga sa inyo, nirespeto ko lahat ng relihiyon dito sa bansang Pilipinas. Kaso nga lang, bago ka sana mag-share ng salita ng Diyos, lalong-lalo na sa hindi naman simbahan or katulad yung hearing sa dyan sa committee hearing, sana tignan mo muna yung sarili mo kasi ano yan kumukonekta yan sa kumukonekta ho yan sa pagkatao mo. Para makumbinsi mo ang taong nakikinig sa iyo, kailangan makita nila yan sa sarili mo. Ano bang nakikita mo? Ano bang may nakikita ng tao kay Kabeni? 'Di ba? Ganun yun Kung kahit anong says, kahit ilang page pa yung sabihin mo dyan na utos ng Panginoon Diyos, kung nakikita ng tao, kung nakikita ng taong bayan na palyado ka, yung mismong nagsasalita ng kautusan ng Diyos, hindi rin nila yung papakinggan. Katulad ko, wala akong pakialam sa sinabi mo. Gago! Kasi nga, alam ko na may iba kang karakas, na may hindi ko nakikitaan na para yung sinasabi ng Panginoon Diyos, yung sinasabi mo, okay yun. Pero ikaw mismo na nagbibigay ng payo na yun, walang ka kulay-kulay, walang kalutay-lutay. Para kang kangkong na ibinabad ng 3 oras sa mainit na tubig. Gago! Ganun kalanta. Diba? Sana ka, Benny, kapag ganun, ayusin mo muna. At sa iba dyan, ayusin nyo muna yung sarili nyo, ayusin nyo yung personalidad nyo bago kayo magbigay ng kautusan ng Diyos. Kasi sayang Oo, kasi kung magbibigay ka ng ganun, hindi rin i-accept ng iba kasi nga nakikita nila na wala ka rin sa ayos. Kasi mapapaisip ko payo ng salita ng Diyos to pero sa kanya hindi mo nakikita. Ganun yun ganun yun ganun yun. Kaya ito, pakinggan mo natin to. Kumpiyansa si One Rider Party List Representative Rod Gutierrez na educated ang mga itatanong ng mga mambabatas kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kung dadalo ito sa pagdinig ng House Quadruple Committee o Quadcom. Miyembro ng 4 House panels ang One Rider Party List Representative. Ginawa ng kongresista ang pahayag matapos sabihin ng dating punong ehekutibo na willing itong dumalo sa investigasyon ng Quadcom kung maiimbitahan kaugnay ng extrajudicial killings o EJ case sa anti-drug. Kung mga sawa-sawa,
Ito na naman. Tama na yan. Walang di, nakakasawa na kasi ito eh. Hindi, ito lang tanong lang, para hubasan to? Para magkaroon ng hustisya yung mga adik, mga drug lord na namatay dahil sa droga? Pero ang tanong dyan, kailan nyo mabibigyan ng hustisya yung mga pinatay ng mga adik at mga sinirang pamilya ng mga drug lord? Kailan nyo kaya mabibigyan ng hustisya yung mga yon? Yung mga sinirang buhay ng mga namatay na yan? Di ba? Ayun yung pinakatanong dyan eh. Yung isang adik nakapatay, nakapaggahasa ng babae, ng minor de edad, yun, nabigyan nyo ba ng hustisya yung mga ginawa ng mga hayop na yan? Ayun yung katanungan dito eh. Kaya sabi ko, ba't ganon? Sabagay, kung naka-script naman. War ng kanyang administrasyon. Gayunman, umaasa ang dating punong ehekutibo na educated questions ang ibabato sa kanya ng mga kongresista. Wow. And I would like to think, hindi naman po siguro bias, I would like to think na educated naman yung questions ng ating mga... Kaso, Representative One Rider Party List Gutierrez, kaso kahit sabihin mo yan kaso gasgas na kasi. Napanood na namin na may mga pang-alien language, alien question yung mga kasamaan mo. Sige, sabihin na natin labas ka doon sa kanila, pero alam naman namin yung patutunguhan yan na hindi niya napapakawalan si Duterte. Gago! Di, alam na namin yan medyo alam na namin yung karakas niyo yung medyo na pipidrik pidrik, anong tawag doon? Napipidrik, tama ba ako? Nabubulol ako. Nahuhulaan na ho namin yung mga maaaring mangyari. No? Tsaka ito kasi, nagsasayang lang talaga kayo ng pera dyan. Yung ginagastos dyan sa mga hearing na yan, pera ng taong bayan yan okay sana kung makakatulong yan yung ginagawa nyo. Bakit? Ito na lang, tanong. Kapag halimbawa bang naitanong nyo kay PRRD lahat ng gusto nyong itanong, bababa na ba yung mga bilihin? Uunlad na ba ang Pilipinas sa mga distrito nyo? Yan lang tanong lang. Diba? Kasi paulit-ulit na kasama po sa committee. Naniniwala naman ang kongresista, mahalaga ang testimonya ng dating Pangulo sa Quadcom. Dinadawit si former President Duterte sa umano'y kill order laban sa 3 Chinese drug lords sa Davao Prison and Penal Farm noong August 2016. Lumabas din sa huling pagdinig ng Quadcom noong September 27 na may pinag-usapan umanong Davao template sa meeting ng dating presidente at ilang miyembro umano ng PNPA Class 96 at 97 bago nangyari ang sunod-sunod na patayan sa mga bilangguan sa Bicol, Leyte at Parañaque. Well, I think it would be very important when the time is right. Ang nakita ko po kay Jess. Although the person... News, papasikat lang kayo Ang galing dati ang strategy ng mga politiko para mapansin ng sambayan ng Pilipino, yung iba gumagawa ng issue. Yung iba naman, todo pasiklab, todo tulong, ganun. Ngayon hindi na Kapag gusto mong makilala ka ng sambayan ng Pilipino, banatan mong Duterte. Hindi, yun naman talaga Yun naman nakikita ko Diba? Katulad niya, nila Kimbo, di naman natin kilala yan. Si Benny, hindi naman natin kilala yan. Ito, hindi naman natin kilala to. Inan to. Diba? Hindi naman natin kilala yung mga yan. Pero nakikilala natin sila dahil sa pamamagitan ng pagbanat nila or pagbatikos nila sa mga Duterte. Ganun yun Katulad lang nung iba dyan, marami tayong nakikilala na hindi talaga natin nasusubaybayan, na noon pa man nakita na wala. Kaya lang naman natin nakilala tong mga to dahil sa mga Duterte. Kaya yun ang gustong-gusto nila. Nai-expose sila at nakikilala yung mga pangalan nila. Siyempre, ang mga Pilipino, may tawag dito, may ugaling, yung manghalungkat, kalkal ng mga baho. Ugali na nila yun
So ngayon, ang ginagawa ng ibang mga, yun nga lang, hindi nakapag-prepare ang ibang mga buhaya. Kasi ang gusto kasi mangyari ng iba dyan, sa nakikita ko ang gusto mangyari ng iba dyan is kapag gusto nilang, pag nakilala sila, pag binatikas nila yung mga Duterte, so aalamin kung saan sila, kung sino ba sila. At number one, yung mga project na nagawa at kung okay ba to. May ganyan ugali ang ibang mga Pinoy. Kaso yung iba, katulad ng nila Benny, nila Kimbo at yung iba pang congressman, congresswoman na hindi nakapaghanda, nakalkal yung baho nila. Nga yung baho na na yung mga mamahaling relo, bag, tsaka sasakyan. Hindi lang sila masyadong naging prepared doon. Pero yung ibang mga congressman naman kinahangaan katulad yan ni Rodante Marcoleta, 'di ba? Na talagang kinahangaan ng iba't ibang mga Pilipino dahil nga sa pagiging bukod po sa hindi niya binabanata ng mga Duterte kasi wala naman kasi dapat ibanat sa mga Duterte. No? Bukod ho doon, alam naman ho natin na si Dante Marcoleta ay talagang napakatalino at napakagaling na congressman. Dahil nga ang pinaglalaban niya katulad sa abot, tsaka walang kinikilingan. Katulad doon yan, yung hinahanap namin. O baka pwedeng pag-usapan nyo naman yung 6 trillion na budget ng Pilipinas. Yung 500 billion na ipinamudmud daw sa inyo. Yun ang bali-balita. Pinamudmud daw sa inyo para maging project nyo or gagawing para sa mga project nyo daw yung pera na yun. Bakit hindi yun na pag-uusapan? At kung ano ba ang nangyari sa pera na yun? Yun eh. Ngayon, diba, nalaman natin kay Marcoleta na abot na mayroon palang ganung pera na natanggap na mismo. Yung 6 trillion na yun. Sabi mo, 6 trillion po yun na hindi po billion. O sa mga hindi nakakalam search nyo na lang. Napag-usapan na rin natin ng mga nakaraan yun so ayoko nung balikan. So tuloy natin to. The name has been mentioned every now and then. If we see parang malayo pa po, nababanggit from the bottom level straight up to the top. So I think what you'd notice with the quad, what we're trying to uncover, talagang hindi siya yung just because nabanggit yung pangalan, isasangkot na kaagad. We try to establish the base first. And I think that's... Wow! Kaya pala yung testigo nyo, si Kerwin drug lord. Why with this quad hearing, we expect first to fully thresh out yung dun sa baba. That's why I believe, as to the question I believe I can fly earlier kung ano kaya ang mangyayari this Friday, I think we will still be threshing out the issues of the Davao template with class 96 and 97 at the PNPA. Puro kayo English na English, mga Pilipino mga nakikinig sa inyo Gago! So, busit yung mga congressman ako nag-a-adjust sa inyo. Pag Tagalog kayo, hoy. Tayo na, puro kayo English. Kaya napag-aanuan tuloy, may mga conservative. Ano bang tawag doon? May mga hinala ang taong bayan. Bakit doon nagiging ganito na tong mga to? Baka daw ayaw daw marinig ng mga Amerikano na kasi hindi nga maintindihan yung Tagalog, di ba? Kaya tignan nyo, pansinin nyo, si Marcos puro English magsalita yan. Para alam ng mga Amerikano ang sinasabi at galaw niya. Hinala lang naman ng mga Pilipino yun. Samantala, duda naman ang mambabatas kung makatutulong sa investigasyon kaugnay ng illegal pogo si Mary Ann Maslog alias Jessica Francisco. Ito pala, may bago naman. May mga bago pala sila ngayon, In fairness, May mga bago na naman kami ko-content, May mga bago na naman mabibisto, Cisco, ang itinuturong suspect sa 1998 textbook scam. Ayon kay Maslog, bumiyahe siya patungong Indonesia gamit ang alias Francisco at top umano siya ng Philippine National Police Intelligence Group upang kausapin si Alice Go na sumuko na. Ang pahayag na ito ni Maslog, itinatanggi naman ng PNP. Iginiit ni Senator Bato de la Rosa na may nakarating umanong impormasyon sa kanya na may tao sa Malacanang na nag-uutos umano kay Maslog upang idawit sila ni dating Pangulong Duterte sa illegal pogos. Bagay na pinagdududahan ni Congressman Gutierrez. I'm not Ano pa ba sasabihin yan? sure if Ms. Maslog would even have the
personality to talk about Pogo. I think those are the first things that come to mind for me po, no? So I would be hard-pressed to believe that there would be any linkage. And Di mo pala masyadong kilala, ba't duda ka? if there's no linkage, Ano, duda kung makakatulong si Maslog investigation ng Pogo. Sabi niya, hindi niya daw masyadong bago daw sa kanyang tapos ngayon duda ka. why would she be tapped, no? Rosa Licoz, UNTV News and Rest. Ay, naku po. Dito naman tayo kay ako sa inyo, mga nyo. Di pa tago si PRD nang masupalpal kayo lahat dyan. Ito naman. Oo. Richard Gomez, pinagtanggol ang tukhang ni Digong sa harap ni Barbers na 360 ang pagbaliktad. OMG. Hindi na hindi nyo na-gets yung title. No? Ito, ulitin ko Richard Gomez. Yan Richard Gomez, pinagtanggol ang tukhang ni Digong sa harap ni Barbers na 360 ang pagbaliktad. Kaninong channel to? Si Raulo ka din, Showbiz Chika no? Si Showbiz Chika Dorot 360 yung pagbaliktad ba? Kasi si Barbers, dating Duterte naman yung mga yan Ngayon, biglang nagsisimplangan So, panoorin natin to. Humarap sa pagdinig ng House Quad Committee ang self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa na kung tawagin na ngayon ng mainstream media ay pinaghihinala ang drug lords na lamang daw. Wow. Sa kanyang opening Ano daw? Alleged drug lord? statement, nanawagan siya ng katarungan para sa mga biktima ng umano'y extrajudicial killings noong nagdaang administrasyon. Diba? Sabi ko sa inyo, kung dati, mga drug lord ang pinupuksa ng administrasyon, ngayon, mga drug lord naman yung pinagtatanggol. Pinapakinggan naman ng mga mambabatas na tumatayong mga abogado ng Norco politicians at Chinese drug lord. Sa naturang pagdinig, mariing itinanggi ni Kerwin Espinosa ang mga alegasyon na isa siyang drug lord na kasama sa narco list na isiniwalat ng nooy Pangulong Rodrigo Duterte. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng House Quad Committee ngayong Biyernes, aminado si Espinosa na dati siyang gumagamit ng ilegal na droga subalit itinigil niya na daw ito ng halos 22 taon na ang nakakaraan. Dumalo si Espinosa sa pagdinig ng Joint Committee hearing upang isiwalat ang di umano'y pananakot na ginawa sa kanya ng nooy Philippine National Police, PNP, Chief General Ronald De La Rosa upang idiin si dating Senador Leila de Lima at iba pang personalidad na di umano'y kalaban sa politika ng nooy Pangulong Rodrigo Duterte sa illegal drugs. Gayunpaman, hindi masasabing credible na witness si self-confessed drug lord Kerwin Espinosa, ayon kay Senator Bato de la Rosa. Aniya, sa kabila ng pagka-dismiss ng kaso ni Espinosa ay isa pa rin siyang drug lord kung saan patuloy pa rin ang paglaganap ng droga kahit pa nakakulong ito sa National Bureau of Investigation. Dagdag pa ng senador, gumagawa lamang umano ng kwento si Espinosa at hindi niya ito tinakot. Makapagsalita siya akala mo kung sinong malinis. Hindi, tsaka ito kasi, ang pinakatanong kasi dyan, kung tinakot ni Bato yan, hindi naman tanga-tanga si Senator Bato de la Rosa para, bakit, ang habang na ba? Lifetime na ba ang pagkakulong? Okay nga, ngayon nga, nakawala Gago! Diba? Nakawala na. Ilan na yung mga napakawalan? Sino ba to? Kalimutan ko yung pangalan ng hype na yun. Yung babae, si Enrile, wala na rin. Pero si Enrile hindi naman nakulong, pero nakasuhan ng, nahatulan sila. Eto, si Espinosa ang nakulong, si De Lima, nakalimutan ko yung hype na yun. Maraming pinapakawalan ngayon. No, ngayon, mapunta tayo doon kay Senator Bato de la Rosa na inutusan niya nga daw to si Kerwin Espinosa, parang napakalabo. Kasi anytime pwede kayo laglag niyan. Hindi ba naisip ni Bato yun? Hindi naman ganun katanga naman siguro si Senator Bato de la Rosa para gawin niya yun. Ngayon, ito pa, ang pinakamalapit.
minsan hindi ko alam kung hindi nila to nahahalata or nahahalata rin naman nila siguro pero wala na silang pakialam. Biruin mo, ang ganda ng setup. Alam naman nilang convicted yung tao pero ang ginawa ay pinalabas, no? Pinalabas si Kerwin Espinosa tapos ngayon hinaharap nila at naging testigo na sa sa tawag dito sa AJK. Sa war on drugs ni PRRD noon. Diba ang galing ng pagkakagawa no? Kahit convicted ka, basta mapakinabangan ka ng gobyerno na laban sa Duterte, laya ka. Gago! Ganon kalupit ngayon, no? Tuloy pa natin. Bakit siya gumagawa ng istorya? Samantalang noon, ang bait-bait niya noong nasa kustudiya namin, sa Adni de la Rosa. Maganda ang usapan namin noon tapos gawa-gawa siya ng kababalaghan niya, dagdag pa niya. Siguro si Senator Bato de la Rosa nang sisisi ngayon. Sana pinatay ko na lang to Hindi totoo, siguro iniisip, sana pinatay ko na lang to. Tuloy, ako pa yung ginagawa ng kwento ngayon. Tala, kaya malakas ang loob ng mga drug lords at kriminal na ito na maghigante kay former President Duterte ay dahil malinaw naman kung saan nakapanig ngayon ang mga kongresista. Oo, totoo. Kung sino ang drug lords at kriminal na witness yung ang kinakampihan nila, at kung alin pa ang opisyal na seryoso na lumaban sa pinakaunang problema ng bansa ay siya pang gustong i-shoot nila sa kulungan. Iyon ang masama dun no? Ang anak na teting, kaya ang lakas ng loob ng mga drug lord ngayon. Kasi nga alam nila may kakampi sila. Ay yung pumuksa sa kanila, pinagtutulong-tulungan. Yan yung ilang years na lang din naman, makakapagantay naman tayo. Sus, magsisibalikan naman ulit yan sa kanilang, sa mga lungga nila lahat. Ang ilan sa mga mambabatas na ito ay naging saksi pa sa tagumpay noon ng war on drugs. Kung matatandaan, sip pa siya nun si Barbers. Itong si Ace Barbers ay gusto pang i-extend ang termino ni FPR. Wow! Putay na. Diba? Gustong-gusto pa niya dating i-extend ang termino ni PRRD. So ngayon, isa na siya sa, kaya nga tama tong title Barbers ng 360 sa pagbaliktad kay... Para lang lubusan na mawakasan ang problema sa droga. Pero tingnan mo ang isang Ace Barbers kung saan na nakarating, lahat ng sinabi niya noon na magaganda kay Tatay Digong ay 360 degrees na bumaliktad. Ay naku, wala ganyan talaga, buhay politika. Sabi nga ni PRRD, ngayon kakampi mo, bukas kalaban mo na yan. Anyway, at least nitong si Richard Gomez ay may naiiwan pang kakaunting paninindigan dahil inamin niya sa kanyang mga kabaro sa Congress na may magandang naidulot ang war on drug ng Duterte administration. Ayos Gomez Panuuri ng full video para sa iba pang detalye na magsisi... Naku, yari ka dyan, Richard Gomez, ba't mo inamin yan? Paktay ka. In the Senate, you mentioned 3 million and here you mentioned 4 million. Paiyak-iyak pa no? Ang sinabi. Tingnan mo yung post sa Facebook 2.1k ang tawa. Samantalang yung angry 44. Ito sa Senate, 4 million. Hindi 3 million. Hindi. So, Hindi po, your Mr. Colonel Chair. Marcos is lying. Wait, Colonel Marcos is lying. Opo. Basta ang sinabi ko sa Senado, 4 million. 3 million. Yung sinabi niya. Pagkatapos, tumawad ako kasi... Huli agad no? Dito may video sa baba na dating nung hindi pa senator si Bato de la Rosa 3 million ang sabi niya Wala akong ganong pera. Kasi yung pera ko, sir, hinanda ko to para sa papa ko. Statement of PDEA, I think it is inaccurate for him to say that the drug fight or the drug problem did not improve during the drug war. Nako, yari ka, Richard Gomez. Matutulad ka kay Marcoleta. Ay, nako po. Pinagtanggol mo ang war on drug ni Tatay Digong, mangyayari ka. Tanggalin sa committee yan. I can say that in my city, when I was mayor,
nag-improve yung nag-improve yung situation namin during the drug war because yung police namin nagtrabaho talaga sila. As a matter of fact, during the course na marami silang hinuli, in less than 2 months, Mr. Chair, there are over 900 people who surrendered in front of my city hall when I was mayor. Why? Because natatakot ho sila na mamatay and they surrendered. And because of that, the drug problem in Ormoc City bumaba talaga. So, it is not accurate that the Director General said na hindi nag-improve ang situation. At least in my part, as mayor, and I can only speak for myself, nag-improve yung aming lugar. Kundi ang always the fighting spokesman of the President, former Congressman, now spokesman, Attorney Harry Roque. Ito yung panahon na sip-sip pa si Barbers kay Duterte. Ngayon, bumaliktad na yan. Puring-puring niya si Harry Roque. Pero ngayon, muhing-muhi na niya kinakamuhian niya na si Harry Roque, no? Galing no? Ang galing ng mga putang ina no? Ay, pero ang ganda nung sinabi ni Richard Gomez na yun, Oo, ang ganda nung sinabi ni Richard Gomez na nung panahon ko ng mayor ako, ang ganda ng improvement nung panahon ni PRRD mapatungkol sa droga. Ang ganda ng kinahinatnan. Bumaba ang droga, nagsisukuan ng mga adik, kaysa sa kagustuhan nilang mamatay, edi sumuko na lang sila. At talagang bumaba ang krimen ng droga sa lugar namin. Okay yun ang ganda okay din yung at least kahit papaano may natira pang prinsipyo kay Richard Gomez. No, akala ko kasi akala ko bumaliktad ka na ng tuluyan Ito si Barbers, talaga puring-puring niya pa si Harry Roque dito. Lahat po ng anti-illegal drugs advocate, ngayong araw na to, palakpakan po natin ang ating sarili. Wow! It's been the primordial duty of the committee which I head, the Committee on Dangerous Drugs in the lower house, to help ang ating law enforcement agencies in the war against illegal drugs. Napakaswerte po ng Pilipinas. Wow! Nagkaroon ho tayo ng pagkakataon na magkaroon ng isang presidente na ang advokasya ay labanan ang ating problema sa droga. Wow! Galing. Galing mo sumipsip, hayop. Gago! Galing, di ba? Gusto ikaw mo yan, Ace Barbers? Seen a lot of people, politicians, and people from the private sector who have always been announcing that ako ay kontra sa droga, ako ay kontra sa ganyan, but never na nagkaroon ho tayo ng isang leader na ipinakita ang kanyang leadership para labanan o mag-declare ng totoong gera sa droga. Wow! Gago! Galing! Diba? Pang Pang Oscar Award to Pang Pamas Award to, Barbers Gago! Galing itong tirada ni Barbers Karupot-dapot. Pero ngayon galit na galit na siya No, di ba? Nung nakaraan may sinabi yan sa committee na panagutin daw ang dapat panagutin sa mga pagpatay sa war on drug. O dito, puring-puring niya pa si PRRD dito, no? O nga, si Tracy. Ngayon, guys, papangalanan na natin. Kung may Benny Damani, may Teacher Stella Hermes Kimbo, meron na pong the 360 man.